Higit 300 ang sugatan dahil sa paputok o firecracker-related injuries na itala po ng Health Department. Mukha na marami, 34%. Mas mababa iyan sa higit 500 na itala last year sa pagsalubong ng bagong taon. Hindi pa rin magandang balita dahil meron pa rin po nasugatan. So kukuha po tayo ng pinakahuling impormasyon mula kay Assistant Secretary Albert Domingo, ang spokesperson, tagapagsalita ng Health Department. ASEC Albert, sir, this is Aljo Bendio again sa ngalan ni Kong Erwin Tulfo, pero nandito na po tayo sa PTV at Radyo Pilipinas sa programang Punto Asintado Reload. Assistant Secretary Domingo, sir. Yes, good morning and Happy New Year again, Aljo. Magandang umaga. Happy New Year po. Hingi lang kami ng update, sir. Baka meron na po kayong updated na datos sa mga nasugatan, naputukan po ng paputok sa pagsalubong ng bagong taon. Tumaas na ho ba, sir? Yung pa rin ang number Yung natin, Aljo. Kasalukuyang umiikot na si Secretary Erbosa at dun sa kanyang press con mamaya ilalabas yung updated numbers. Pero yung hawak natin ngayon ay 340 as of 6 a.m. January 1. Anong klaseng paputok daw ang ginamit ng mga biktima? Yung pong ating mga paputok dito, yung top 5, una natin yung Boga, ikalawa yung 5-star, parehong mga illegal yan. Although yung top 3 natin, yung sinasabing quitis, no? Yan ang kahit sabihing legal, nakakapinsala pa rin yan eh. And then yung number 4, unknown, ibig sabihin hindi maalala ng pasyente o kaya mga homemade. At ikalima natin yung Piccolo, isa pang illegal na firework. Okay. Alright. Yung Boga din, sir, no? Diba, nandun sa online yan yung instruction sa paggawa. Natunto na ba ng pamalaan kung sinong mga nag-upload ng video na ito para maparusahan din? Natukoy mo, Aljo, no? At kaakibat natin dyan ng Philippine National Police sa aking pagkakaalam, kanilang cybercrime group. Alam na alam nila at tinutukoy nila yung mga nagpo-post. Nako, kaya yung mga nagpo-post ko dyan, kung akala ho ninyo ay hindi kayo mahahanap ng gobyerno, nandyan po ang PNP na tinitiktikan na po kayo. Merong hubang nasawi dahil sa paputok? Meron yata, sir, di ba? Yes, ang ating talaan, Aljo, officially meron pa rin tayong isa, yung ating 78-year-old na lolo na nagsindi ng ating Judas Belt. May mga natanggap tayong ulat, nakita natin sa media and sa social media rin, no, yung mga nasabugan kamakailan lang within the past 24-48 hours. Pinapacheck po natin sa ating mga epidemiologists yung mga detalye at kung sakali po baka mahabol yan sa susunod nating reporting cycle. Okay. Okay, again, ano po ang pinakamatinding na pinsala na i-record po ng Health Department? Naputulan ba ng kamay? Opo, itong mga sugatan? Aljo, meron tayong naitala kasama dun sa ating 340 na 15 na nagkaroon ng amputations, mga naputulan ng bahagi ng katawan. Iba-iba, yung iba daliri, yung iba kamay. Pero ang mas nakababahala na number, yung mas malaki po yung sa mata. Meron tayong naitala na 124 na eye injuries. At karamihan ho ito yung mga mga bata yung apektado sa atin, no, mga edad 5 hanggang 19 rather. 19 yun yung mga teenager na mga batang lalaki na ang natikita natin dahil boga nga yung top 1, mukhang nagsisindi ng mga boga at sinisilip yung mga boga sabi nga namin problema yan ng parental supervision, sila dapat humahawak niyan. Opo, taon-taon nagkakaroon tayo ng malawakang kampanya, mga paalala laban sa mga paputok, pero meron pa rin nabibiktima. Ang tanong, saan ba tayo nagkakaproblema, Asek? Mahirap kasing kalaban ang kultura, Aljo, no? Pagka sinabi ng mga bumibili ng paputok sa Bukawi, tradisyon, sabi nila. Ito yung nakikita natin, no? Ito yung mga nakagawian na namin, mga pampaalis ng malas, pampapasok ng swerte. Sabi namin, mas mamalasin ho kayo pag nasabugan kayo at naputulan ng daliri. Tapos meron pa tayong nakikitang phenomenon, yung ating kabataang lalaki nga, no, na parang ano ba to, rite of passage, na parang pagpapatunay na mali, na tingin nila mas nakalalaki ang pagsindi ng mga paputok. Yan po yung mga kailangan nating baguhin sa pamamagitan ng tamang edukasyon para mapalitan yung tradisyon. And at the same time, yung panukala ng DOH na total ban or regulated man lang na community fireworks, so talagang dapat ang mga pamilya hindi na humahawak ng pulbura. Totoo yan, no?
community fireworks na lang siguro, display. Wag na itong mga firecracker na ito, yung mga sinisindihan na sumasabog kagad. Yun eh. Yes. Karaniwan ba mga biktima, mga bata ho ba? Halos Opo, lahat? mga bata po. Meron tayo nga yung pinakamarami nasa mga 10 to 14 years old, pero ang mga sumusunod yung 5 to 9 saka yung 15 to 19. So total ang pinakamarami talaga mula 5 hanggang 19. Okay. How about yung mga isinusugod naman o isinugod sa ospital dahil po sa sakit sa puso? Yan. Tumaas ho ba? Yan, yung mga sakit sa puso, ayan, kung kanina mga paputok, ito na nga yung mga putok-batok, no? Yung mga tinamaan sa stroke, yung atake sa puso, at saka yung ano na rin sa hika, atake sa baga. Oh. Yung ating pong bilang as of 6 a.m. January 1 sa acute stroke po ay 139. Sa acute coronary syndrome or yung heart attack po ay nasa 70 at yung sa hika po ay nasa 73. Mukhang pinakamaraming araw, Aljo, yung December 26 and 27, tapos sa pumaba naman, sana hindi na madagdagan doon sa ating mga late report. Yung mga road accident naman na naitala po ninyo, disgrasya sa kalsada dahil sa lasing na nagmaneho. Opo. Asek. Yun na nga, no? Oo, yung nakita natin dito, yung ating road traffic injuries, ayan, masasabi ko na meron tayong latest number, kakapost lang natin yan, no? Ito, 577 na po yung naitala na kaso ng ating road traffic incidents or injuries as of 6 a.m. kaninang January 2. May dumagdag ho na 48 na kaso. Ang dami ho dito, no, 108 mga nakainom ng alak, 500 ang hindi gumamit ng safety accessories. At 415 po yung ating mga riders na sa motor. Okay. Alright, wala na ho bang biktima ng indiscriminate firing so far? So far po, bagamat nakarinig tayo mula sa ating PNP na merong 20 plus na mga nag-indiscriminate firing, no, nahuli nila yung mga suspect na nagpaputok. Awa ng Diyos, wala pa hutang na tatala at sana hindi na tayo makakita ng mga linandingan ng mga bala, yung mga tinamaan. At tatawag natin doon is stray bullet injury. So far, zero pa ho tayo. Ano pong ini-expect naman ng taong bayan mula sa Department of Health ngayong 2025? Titignan po natin ngayon 2025, una yung ating primary care. Napakahalaga po na paramihin pa. Akala namin hanggang 28 lang yung kayang gawin. Mukhang bumenta, pumatok dahil talagang itong kailangan ng serbisyo ng ating publiko. Yung bang konsulta ba na simple lang, primary care, imbes na yung ospital. So yan po yung bagong urgent care, ambulatory service centers. 42, nung natapos yung 2024, ngayon po hahabulin, papadamihin pa. Baka umabot as high as 70 plus or even more. And then also, yung pong PhilHealth, tinututukan ng Department of Health ngayon dahil alam natin na nag-zero subsidy pero merong budget na 284 billion na talagang kailangan palabasin ang pera para mabayaran ang gastusin ng mamamayang Pilipino para bumaba po yung ating linalabas sa ating sariling bulsa. Alright, abiso na lang po sa taong bayan na Asek, Albert, para makaiwas po sa mga sakit din. Opo. Yes, patuloy pa rin yung ating pagmamatyaga. Bagamat January 2 na tayo, baka meron pa dyan yung mga naglilinis o yung mga may tirang paputok, huwag nyo na hong sindihan. At pag naglilinis po ay basain, diligan ng tubig bago pulutin para siguradong hindi sisindi. Ano man po ang laki o liit ng naputukan, kahit hindi ho delikado, pakidala ho sa ospital dahil ayaw natin magkaroon ng tetano. Yun ho kasi mga paputok ay may halong dumi ng hayop, so ayaw natin magkaroon tayo ng infeksyon. Kumonsulta po sa doktor, libre naman po yung anti-tetanus sa ating mga government hospitals. Okay, importante po yan ha, yung mga naputukan, no, kahit konti lang, dapat magpaturok na anti-tetano. Tama ho ba? Tama yan, Aljo. Huwag ipagwalang bahala dahil ayaw natin na manigas ang katawan, mag-lockjaw at magkaroon ng komplikasyon ng tetanus. Okay, thank you po, Asek Albert Domingo ng Health Department. Good morning and Merry and Happy New Year. Always welcome. Happy New Year, Aljo.